Alinsunod sa adhikain ng Administrasyong Marcos Jr. tungo sa pinaigting at mas accessible na mababang bayarin sa kuryente, mayroong inihain na panukala si House Majority Leader Sandro Marcos. Kung ano yan, alamin po natin sa report ni Faith Santiago. Sa layong makapagbigay ng libreng kuryente para sa mga low-consumption household at mapalitan ang kasulukuyang cross-subsidy system ng direktang subsidy ng gobyerno para sa mas abot-kaya at patas na kuryente sa buong bansa, isinulong ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill No. 2700 o ang Free Electricity for Low-Consumption Households Act. Sa pamamagitan nito, magtatatag ng direct government subsidy na saklaw ang buong electricity bills ng mga kwalipikadong tahanan sa loob ng defined monthly threshold, habang ine-exempt din ang subsidized portion mula sa 12% value-added tax o VAT. Binigyan diin ni Representative Marcos na ang kuryente ay pangunahing pangangailangan, kaya naman layo ng panukalang mapaigting pa ito sa pamamagitan ng pag-institutionalize sa subsidiya. Mababatid na inanunsyo kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpupulong kasama ang mga opisyal ng pamahalaan, kasama ang Meralco executives na may temang collective response to presidential commitments in the energy sector ang ilang hakbang para sa sektor. Kabilang na ang automatic enrollment ng 4-piece beneficiaries sa Lifeline Rate Subsidy Program o LRSP ng pamahalaan. Gayun din ang pagpapadali sa proseso ng aplikasyon ng mga distribution utilities sa net metering. Sa ilalim ng isinusulong na panukala, sinusukat ang pagiging kwalipikado ng isang household sa pamamagitan ng average monthly consumption sa naunang 3 buwan na hindi dapat lalagpas sa 135 kilowatt per hour at monthly bill na hindi lalagpas sa 2,000 piso. Dadaan din ito sa sertipikasyon ng Energy Regulatory Commission at Department of Energy. Sa pamamagitan ng Free Electricity for Low-Consumption Households Act, mabibigyang daan ang transparent validation at eksklusyon ng ineligible households batay sa defined thresholds. Matatanggal din ang VAT sa subsidized amounts at mapag-iisang implementasyon, gayon din ang pagtitiyak na ang pondo ng bayan ay direktang magagamit ng kwalipikadong mga tahanan. Ani ni Representative Marcos, kapag naipasa ang panukala, sinisiguro ng Kongreso ang kahalagahan ng elektrisidad na dapat inaaksyonan ng gobyerno. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.